Okay. So also, last time din dinify natin the obligation, no? Kasi isang ayon sa items na relatable, kumbaga kasama in line with the discussion ng contract, no? In that nadaanan naman natin, nasabi, yung contract daw po, this is the meeting of the minds ng two persons or more, no, wherein yung isa sa mga parties natin ay binabind yung sarili niya in with respect to the other, no, na siya ay merong ibibigay, meron siyang gagawin na specific na service, no, and that there are cases in our everyday life, nababanggit natin na minsan yung contract, nababanggit natin na agreement, or vice versa, no? Pero according to our law, magkaiba pala yung dalawa, no? So, ano po kaya ang difference between contract and agreement? Christian Carl Buwison. Ano po ma'am, ang pinagkaiba po nilang yung dalawa po, ang contract po ay ano po siya, pwede po siyang ano ba yun, support, parang sinusuportahan po siya ng court po. Bale po legal binding po siya, hindi po katulad po ng agreement po. No. Okay. So, ang difference po noong agreement sa contract is that lahat po ng contract, yan ay nabubuo dahil nagkaroon tayo ng agreement. No? While lahat naman po ng agreement or hindi lahat po ng agreement ay nagiging contract. Ano? Pwede po nating gawing contract ang isang agreement kung yun pong both parties po natin, no, na nandoon sa agreement, they intend na to be bound doon po sa legal tie, no. In that, if in case po, no, pagdating sa contract, kapag yan po ay na-breach or kumbaga hindi nasunod, no, pwede po siyang i-enforce sa korte. Ibig sabihin, ang korte po ang magde-decide what will happen pagdating sa sa kontrata ng nurse or kumbaga mangyari kumbaga hindi ano sa kontrata, no, while sa agreement po ay hindi, wala, no. And then we all contract, ano, and that yung obligation niya na yan yung nagko-connect doon po sa siya yung connection after natin na mag-end Lindon Castillo, no. So yung contract po, yan pala ay may iba't stages pagdating sa contract natin. Can you ng contract? Ang una po ay preparation or conception. Okay. Pangalawa po ay perfection or birth. Tapos patatlo po ay consummation No. or termination. So we have 3 distinct stages pagdating po sa contract. No, the preparation or conception, perfection or birth, and then yung last is the consummation or the termination po ng ating contract, no. So preparation or conception, yan yung stage wherein dito tayo nagkakaroon ng discussion or negotiation. Diyan po natin inilalatag yung mga items, yung mga terms and conditions na gusto nating mangyari dun sa ating contract. Maliban pala sa terms and conditions, we have what we call yung stipulation or additional na ruling or kumbaga terms pagdating sa contract natin, no. So yun yung stage na yun. So if in case po that both parties no ay nag-conform or kumbaga ay nag-agree doon sa mga terms and conditions na inilatag or inilagay ng ating pong both parties,
Again, kapag po nag-agree na sila, pag nag-approve na, then yun po yung stage na tinatawag natin na perfection or birth. Kasi from the time na nag-agree na, both parties, then we have the contract na. Okay? While yun naman pong consummation or termination po sa contract is yan na yung implementation. No? Yan na yung implementation, yan na yung fulfillment ng mga terms and condition, yan na yung stage na yung prestation natin to our creditor. So yan na po siya. And simultaneously, of course, to prove na talagang nagkaroon ng implementation and completion, meron po tayong documentation para po ma-formalize yung end ng ating contract. Okay? So, okay. So, Olmac, Utoy, in the obligation, in our discussion, meron tayo doong iba't ibang classification. No? But here in our contracts, meron din pala and that actually dun sa ating civil code, yan po ay makikita sa lahat ng maraming part sa ating civil code yung iba't ibang klase po ng ating contracts. Pero tinrim down natin siya into 5. So ano po kaya yung iba't ibang classification po ng contract? Okay, Justin Kayabiyab. Okay, pili Yes po, ikaw. Ng po? Express and implied contracts po. Doon po sa yung intent po ng both parties ay verbal po yung tsaka po written po. Ay, yung isa? Yung implied contract. Anong ibig sabihin? Yung implied naman po yung implied naman po ay sa behavior po o kaya po sa conduct po ng parties. Okay. So, express at implied, well, nabanggit naman ni Justin, na kapag express, yun pong intention ng both parties natin ay makikita, or malalaman natin by words. It can be verbally or pwede rin naman na written. While yung contract naman na implied or yung mga implied contract, so ito yung medyo mahirap because ito yung klase ng contract na ang intention po ay manifested or makikita through action or through the behavior ng ating pong contracting parties. Daniel Avellano. Utoy. Hello po. Pakinig po. Rinig na. Yung pong consensual and real contracts po. Ang intindi ko po dito ay yung from the word itself po, ang consensual po ay mag-a-apply po by consent po. Kumari po, pag po nanghiram po ang kaibigan ko ng bike sa akin, tapos binigay po sa yung naman po ay call po nito kung there po
Tapos po, kapag po na po yung delivery, na tanggap ko na po yung object na in-order ko, yung po, saka po mga yung po yung pagkakaroon. Okay. No. So, contracts. Ano ba yung difference ng dalawa? No. Oh, si Cantus. Ba't ko sasabihan? Hindi naman ako ang advisor mo. Hindi naman ako ang advisor mo. Yung San Pascual lang. Hindi, bukas pa sila. Ang alam ko. Sino bang advice? Sino bang nagagalit na si ma'am? May sunod-sunod na ang performance testing, no? Nakabala na klase. Okay po, no? So, katulad ng nabanggit ni Daniel, no, which is the consensual contract and the real contract, no? So, yung consensual contract po, yan yung klase ng contract na nabuo on the mere, well, from the title, consent, no? Or kumbaga, yung unanimous agreement ng atin pong contracting party, no? And that itong klase ng contract po ito hindi nangangailangan na i-implement, no, through the standard procedure or yung official na procedure. While yung real contracts, of course, kabaligtaran siya, no? And that para masabi kung kanina yung consensual hindi naman kailangan na i-implement. Dito need na i-implement, need na ma-fulfill. And that masasabi natin na perfected siya or completed kapag naibigay na po natin yung ating prestation, yung specific na bagay or object na kailangan nating maibigay into our creditor. No, so kailangan talagang mag-push through matapos magkaroon ng termination yung contract. Yan po yung real contract. Okay po. Ken, Calvin Baliwag, ano pa po? Ma'am, yung nominate and in-nominate contracts po. Ma'am, yun naman po yung mga, yung nominate po, yun po yung may mga nabigyan po ng batas po ng special name po. Mga ano po, agency, partnership, sale, mga ganun po. Samantalang yung in-nominate naman po, siya po yung mga nag-agree lang po yung dalawang party pero hindi po siya nabigyan ng pangalan ng bylaw po. Okay. No. So, yan. Yung binanggit nitong si Ken Calvin. So, tama naman. Yung nominate po na contract, no, siya yun yung may special name pagdating po sa may title, yung mismong kontrata. Well, it depends kung ano po mismo yung content or yung nilalaman ng atin po na contract. While yung in-nominates, of course, wala siya. No, kasi kumbaga there is no specific category kung saan papasok yung ating contract. Kumbaga napaka-general, no, lalo kung maraming items na wait lang ha.
Okay, saan tayo natapos? Nominate and inominate? Yes po. Okay. No, so yung nominate, katulad nung nabanggit, may special name kasi nga, kumbaga ay, oo, maya-maya, wala pa namang 12. Diga. Wala pa 12. Mga 12, 15. Tatapusin ko lang, are. Pasuyo na. Hindi na kami natapos. Okay. No, so yung inominate po, no. So yan yung merong special name na binigay ng law, which is yan po ay naka-align depende kung ano ang content ng mismong contract. While yung atin pong inominate contract, yan yung klase ng contract na kumbaga wala siyang naging name kasi napaka general niya and hindi siya kumbaga walang specific na category yung contract na iyon, no. Next po tayo. Nasaan ako? Kyle? Johanna? Hindi pa. Hello po, ma'am. Ang next po is yung executed and executory contract. Doon po sa executed, ang pagkakaintindi ko po, yung po both parties po ay na-fulfill na po nila yung kanilang obligation. While doon naman po sa executory, yung both parties po ay hindi pa po nila na-fulfill. Kumbaga ay meron pa pong part na hindi nila na-fulfill. For example po ay si K po, nag-hire po siya ng construction company para po gawin ng kanyang bahay. Then yung construction company po, nag-agree po na to build that house po in a specific period. So doon po sa agreement hindi po doon natatapos yung kanilang obligation. Matatapos lang po pag po yung pong house po ay nagawa na. Okay. No. So basically, kung mapapansin niyo, yan naman ay naka-past tense na. No? So yan yung klase po ng contract, yung executed, yan yung tapos na. Yan yung nagkaroon na po tayo ng termination ng ating contract na fulfill na implement na lahat ng terms and condition natin. No. While the other one naman, the executory, so of course, kabaliktaran. Siya yung klase ng contract po na gagawin pa lang or if ever po, if partially ay nagawa na natin yung atin po na delivery ng bagay or partially ay na-implement na natin what are the terms and condition ng mismong contract. Partially, pero I mean, hindi pa siya tapos. Ang nag-involve lang po siya ng one party. Bilateral, no? So, uni, ibig sabihin, isa lang yung ating prestation. No, isang party lang ang obligation. No, naman, contract in dalawa yung prestation natin and that yung both also in vice versa, no, kasi nga dalawa yung prestation. Okay po. Emmanuel. Yes po, ma'am. Utoy. Can you explain ano daw po ang ibig sabihin ng tinatawag
nating freedom to contracts or freedom in contracts? Ano po ma'am, pagkakaintindi ko po pag hindi po siya nakakalabag sa batas or sa morals po, good custom and public order. Okay ha, ganito. Kaya siya tinawag na freedom, no? Freedom to contracts. Kasi as contracting parties, no, kasi po pwede anything and everything na gusto nilang ilagay sa atin pong kontrata, yung mga terms and conditions as well as stipulate. Pero yung mga dapat po nila na yung mga ilalagay po nila na iyon no, dapat po ay policies and natin yung mga contracting parties natin. So ibig sabihin there is a chance na hindi na matuloy yung ating kontrata, no? And that ang iisipin na lang natin is pwede naman siyang maipasa. Pero dahil magdikito. Good afternoon po. Bale, para po hindi po pwede na kasi yung contract po, halimbawa po is by law po. Kapag ano ini? By law. Okay. By law po. Sa by law po, kapag nagkaroon po yung namatay po yung isa po sa partners, yung po, contract po is very na po, dissolve na po siya. And yung mga, hindi po siya pwedeng maipasa po dun sa, sa party. Okay. So, ganito. No. So, dun sa example natin, merong, kumbaga, ang naging reason ng partnership is meron siyang amount na nabigay, no, kasama siya, shareholder, kumbaga. No. And that law, if in case po na merong anong tawag dito, mawala dun sa ating kontrata, no, sinasabi sa batas na yung mga heirs po natin or even yung mga initially na-assign natin ay wala po silang karapatan na i-receive, no, yung principal, kung halimbawa 100,000 yun, no, hindi po yun, wala nang karapatang ma-receive yun po. And that yung magiging contract po nila ay madi-dissolve na, no. Thank you. So, magkakaroon tayo ng, since madi-dissolve na siya, magkakaroon ng liquidation process, no. So, bakit kaya, ay ma'am, kung may 100,000, paano po yun? May mga, di paghahatian po yun ng contracting parties na iba. Hindi, no. Kasi nga, meron siyang liquidation process wherein may mga kailangan silang i-assess. Siyempre, may mga ginamit silang mga resources. So, dun yun papasok, no. Kumbaga, parang kung yan ay sa apartment, alam niyo yung deposit, ginagamit siya in case na meron kayong masira.
sa apartment. So, para siyang ganun, no, na hindi mo na or hindi na pwedeng ma-receive iyon, which is yung principal cost ng atin po na mga relatives or mga tagapagmana. The only thing na pwede nilang ma-receive is yun pong naging interest, no, hindi part, hindi part, but yung interest po nung naging share noong nawala na contracting party. Okay po. So, next naman, Aaron. Aaron Alcazar. Okay. Yung pong contrary to morals and good customs. Parang wala namang ganon. By nature po pala. Oh, sige na. Oh, by nature. Oh. Ano ba yan? Ano po? Oh. Doon pong kapag po nag-enter po sa contract yung isa ay doon po sa isa kay kunwari po ay kay yun nga po yung nakalagay dito ay kay wiper. Yung pong sa latter part po ay magda-draw po ng plan at tas magdi-design naman po ay yung nag-enter po ng contract. Tas kapag naman po ay yung pong namatay nga po yung pinag-enteran po ng contract ay before po na ma-complete po yung plan and designs ay may obligation. Yung obligation po ay hindi po mapapasa. Tas po ay yun po. Gawa po by nature, gawa po daw na by personal nature po ng obligation. Ang pinag-uusapan po dun sa example natin na nature is the profession. So sinasabi doon na kahit pa magkaparehas no ng trabaho, na experience meron yung mag-ama kasi mag-ama yung pinag-uusapan no. Since yung tatay lang ang pumasok sa kontrata, siya ang included doon no. So hindi pwede pong ma-receive ng ating anak or kumbaga yung obligation na tapusin yung naging project, hindi po yun para ma-receive or para maipasa doon sa anak kahit pa same po sila ng profession. Janela, how about the intransmissible rights and obligation by stipulation? Sa by stipulation po, ang pagkakaintindi ko po, yung stipulation po ay yun yung mga isinasama na po sa contract before permahan yung or agreehan po yung contract. So either of the party po, halimbawa po ay may mawala po dun sa either of the party kung may mamatay po or kung may mawala nga po. So wala pong rights doon yung na magmana doon sa contract dahil decision po yun mismo na yung nandun po sa contract. Okay, no. So basically, yung stipulation kasi, yan ay nilalagay or nagkakaroon yan before nung perfection ng ating contract. Ibig sabihin, during the process ng negotiation, during the process ng discussion ng magiging content ng ating kontrata, yan po yung isinasama. No? So, if in case na isinama na nung contracting parties natin na ay siya, sige, if in case na mawala sa atin ang isa, ID ang gagawin natin sa partnership or sa kontratang ito, ID i-extinguish natin at i-dissolve, no? And that hindi pwedeng saluhin ng mga anak-anak natin itong rights and obligation ng kontrata na ginawa natin. Wait lang ha. Okay, no. So, yun po, no, yun yung by stipulation.
Sige, nasan na ako? Kay di makulangan. Ano daw po ang ibig sabihin ng stipulation 4 o 3? Hello po. Oh, ikaw na lang, Jericho. Nag-hello po lang si Kay. Mr. Luby. Paulit nga po ng tanong, ma'am. Tinatanong ko, ano daw po ang ibig sabihin ng stipulation 4 o 3? Okay, volunteer na lang. Vince. So yung stipulations in 403 po yung stipulation po na favor po sa third party po sa contract. Halimbawa po dito po sa example ay yung may isa po may-ari ng warehouse tas pinaparentahan niya po kay kay Y na 500k tapos ang contract po nila ay ang bayad po ay mapupunta dun sa kanyang pinsan or basta pinsan po. Sin po ang benefit po nun ay dun sa pinsan po. Tapos meron pong right to mag-demand yung pinsan sa payment po nung narenta po dun sa warehouse. Okay, no. So basically, tandaan nyo yung novation na delegasyon. No? Almost same lang yon. No? Kaya lang sa delegasyon, ang marireceive ni third party ay obligation. Samantalang dito, sa stipulation 4 o 3, no, ipinasok siya dahil siya yung re-receive noong benefit or yun nga, yung payment. No? And that sabi nga ni Utoy, no, merong anong tawag dito, merong kakayahan itong si third party na mag-demand na sa kanya maibigay kasi yun yung nasa stipulation. No? Pero by that time po na i-revoke na nitong nag-assign na hindi na itong si third party ang re-receive, then it will be the time na matatapos po yung stipulation natin. Okay? Halimbawa, yun kasi may ipinasok na, discuss na yan, known na ng both parties na merong third party na magre-receive ng payment. Pero in case, ayos na ayos, we have party A, may party B. Ayos ang kontrata natin. But during the process ng, anong tawag dito, yun pong atin na fulfillment noong terms and condition ng contract, biglang may umenter, no, na hindi kasama dun sa mismong contract, itong si party C, no, na kumbaga ay sinabihan itong si party B na, ay, i-cancel mo na yung kontrata na yan, wag mo na yung ituloy at sa akin ka na makipag-kontrata, no. Ito namang si party B na-persuade, no. Ngayon, ano po kaya ang mangyayari dun sa contract between party A and party B? If in case na is there a possibility of extinguishment? Kasi parang nangyari breach no. So, sino po ang re-receive ng mga losses? Sino po magiging liable sa mga naging losses and damages po dito sa contract na ito? Si Carlos Miguel. Ang magiging liable po sa losses na ay yung po, party B. Siya pa yung liable for the damages po. Si party B yung sa'yo. Ikaw, Eric Casquejo. Ma'am, para sa akin po yung party Z po. Ikaw, Isa. Ma'am, between
A and B po or kasama po si third party? Doon sa tatlo, A, B, and C. Okay po. Bali po si B po at si C. Dahil nagkaroon nga po ng of contract. Tapos, dun po sa dalawang yun, parang po kasi, pwede pong mag-demand or bigay po ng kaso si A dun sa dalawa dahil nga po, nagkaroon nga po ng breach. Okay, no. So, actually, based on our law, if in case po na ganito yung maging situation or case po, ang magiging liable po sa lahat ng losses and lahat ng damages po is ito pong si third party, which is si party C. No, kasi siya yung nanggulo, no, siya yung nanira, no, siya yung naging reason kaya nag-breach ng contract itong si party B. No. So, sige. In relation to the discussion ng contract, no, ang obligation meron requisite, no, para masabi na siya ay obligation, no. Ganun din daw pagdating sa contract, no. Meron tayong elements na kailangan meron ang isang tinatawag natin na kontrata para maging valid or para maging enforceable yung contract natin. Ano daw po yung tatlong element na iyan? Nasaan ako? Giancarlo, katapang. Ang tatlong element po ng contract is consent of the contracting parties, object certain which is the subject matter of the contract, cause of the obligation which is established. Okay, so let's start with yung first element po, which is the consent. Rip Van Winkle Pahampang, no, ano daw po ang ibig sabihin ng consent? Ay si Kurt na lang. Kurt Hennessy. Wala din si Kurt. Si Vince na lang. Andyan ka? Ano daw ang consent? Pagkakaintindi ko po is halimbawa po sa party A tas party B po is nagpapagawa po yung party B ng bahay sa kay party A. Ngayon po nagbigay po ng cost. Nag-offer po ng cost yung party A ng 5 million. Tapos po may kadagdagan pong cost na ino-offer yung party A kay party B dahil dagdag gastos daw po. Ngayon po, may consent po na gamitin po yung dagdag na pera galing po sa kay party B yung party A para po dun sa dagdag na kagastusan sa pagpapagawa po ng bahay. Okay. No. So, ang simple description lang po or definition nung consent is yan yung conformity, no? Pagpayag ng both parties po natin doon sa mga terms and conditions na napag-usapan natin, yung mga naging offer, no, na ginawa ng isang party, no? And then kumbaga nag-accept tayo, no? So kaya po nagkakaroon tayo nung tinatawag na consent, no? So in the case of nabanggit natin kanina na during the process of negotiation discussion, yan nga, nagkakaroon ng offer, no, pabago-bago, nag-a-adjust hanggang sa at the end ay nagkakaroon ng acceptance na, no, which is yun na nga yung consent, no. Pero ang tanong ko lang, if in case na yung acceptance, ganito na lang, si Vince, halimbawa, ako'y nag-offer kay Vince,
no. Nilagay ko lahat ng mga conditions and all, nilagay ko diyan. Magkalayo kami, nasa abroad siya, no. Kaya naman in-email ko sa kanya yung offer. Ngayon, nag-okay sa akin. Kumbaga, inaccept ni Vince yung naging offer. No. Ngayon, gumawa siya ng email to answer the offer. To answer me, confirming na okay sa kanya yung naging offer ko. No. So, my question is, from the time, no, or sa paggawa ba noong letter ni Vince, does it mean na kaming dalawa ay binded na doon sa mismong contract? Hindi pa po. Bakit? Kailangan po muna maging aware ang both na tungkol sa letter na po yan. Sa aware sa acceptance na po yan. Okay. No? So, since ako yung nag-offer, naging aware or in-acknowledge ni Vince yung aking naging offer, kaya nga siya ay nag letter ng acceptance. So yung act ng paggawa ng letter, hindi pa yun valid para masabi na binded na kami, no. But then pwede po, or we are bound into contract na kapag po dumating na sa akin, na-receive ko na, informed na ako, no, na inaccept na po ni Vince yung naging offer ko. Doon pa lang siya, no, papasok na. Nagkaroon na tayo ng perfection or birth doon po sa ating contract, no. Okay po. So, ining Rose Dayan Pilares, no. So, halimbawa, merong lumapit sa iyo, no. Sandali. Kanino yan? Hindi ako murder. In case na halimbawa may nag-offer sa iyo, no, insurance, no, may agent, yan. Sinasabi sa iyo, nag-offer ng ganito, ng ganyan, yung benefits and all, yung magiging cost, ayan. Opo, mamaya muna. Kasi muna ako. No. So, anong tawag dito? Yan, wala tuloy ako. So, nag-offer si agent, sinabi lahat ng ganito, ito yung magiging cost, ito yung magiging benefits, ito ang mababaya, ito yung need yung bayaran, so on and so forth. Can we say na lahat po ng sinabi ni agent can be accepted as the actual offer na nung mismong company, no, and that yun yung pwede ba natin talaga na siyang gamitin as the object ng atin pong contract if in case na i-accept na nga, or yan, i-accept na noong pinagdiskasan noong offer? Yes po. Sa tingin ko po, yes po. Bakit? Since ang agent po is para pong extension or representative na po ng principal party, so pwede pong i-accept yung mga wait lang ha. Tatapusin ko lang, Areb. 12:15. Okay po, no. So basically, yung agent kasi, yan ay sabi nga ni Ining, extension sila, no, representative sila ng company. And that anything po na anong tawag dito, sabihin or gawin nitong si agent in connection with the agency ay di mababind na po tayo doon sa contract po with yung principal or yung mismo pong company, no. Okay po. So in our law, no, sa civil code, in-include din doon pagdating sa topic ng consent, in-include po doon kung sino-sino yung mga person po na hindi pwedeng magbigay ng consent, no. So
Justine Daniel Rivera, no? Utoy. Hello po, ma'am. Sino daw po yung mga taong yun na hindi pwedeng magbigay ng consent? Ha? Ma'am, yung po mga consent po ay Ano? Sino? yung po mga hindi po nakakapagsulat. Yun lang. Yung mga deaf po. Deaf, blind, Oo. Sino pa? and minor po. Minors po. Sino pa? Wala na? Naku, kulang naman ang sinabi nitong si Mr. Rivera. Mga ano po, mga insane person. Yeah. No. Okay, so according to the law, no, ang mga tinatawag daw po natin, yung mga person po na hindi pwedeng makapag bigay ng consent, which is actually nadaanan natin to previously sa ating discussion, yung mga incapacitated person, no. So yan yun pong mga unemancipated minors, no, yun pong insane, no, wala sa tamang katinuan, yung mga demented person, wala nang naaalala, no, makakalimutin, no. And then, yun nga, sinabi kanina ni Mr. Rivera, yun pong mga deaf and mutes po na hindi kayang makapagsulat at hindi kayang makapagbigay ng consent. Pwera na lang kung meron po silang natural or legal guardian na pwede pong makapag-guide sa kanila, makapag-explain, no, para po sila ay makapagbigay ng consent. Ano? So, yung consent po, no, may mga pagkakataon na siya yung nagiging reason, no, kaya po yung contract natin ay nagiging invalid or hindi natin na ma-enforce, no, kasi ang consent po natin ay vitiated or defective, no, and kaya siya naging defective because meron po tayong mga vices, no, and yung mga vices po na yon, it was enumerated na yung mistake, violence, intimidation, undue influence, and yun pong fraud. No. For mistake, we have what we call the mistake of fact, which is under po niya yung mistake of substance and mistake of qualification and ano pa nga yung isa? Identity, no, wherein doon naman both parties po kumbaga nagkaroon ng misunderstanding, mistake, no, in that kumbaga since natapos na yung contract, no, ang pwede dun sa substance kung matapos man siya, kaya lang pwede pa rin naman nating magamit like dun sa example natin, pwede pa rin naman na magkaroon ng annulment, no, pero of course yun po ay nasa initiative na ng atin po na buyer dahil syempre same with the example, syempre lugi ka, no, lugi ka pagdating dun sa substance na yun, so pwede po siya for annulment. While same din naman po yung case pagdating sa mistake of identity. Ang pinag-uusapan po dito ay person, no, tao, qualification. If in case na nagkamali tayo dun sa tao na dapat ay ka-contracting parties natin. So if in case po na mangyari yun, again, this is subject po for annulment. Of course, yun po i-initiate nun ay di yung nagkamali, no? Of course. And then compared sa mistake of fact and mistake ng account po, yung mistake of account, yun po ay subject for correction, hindi naman agad for annulment. Syempre kaya nga account more on numbers, numbers po. Ayun. Hoy, ikakat ko na lang ang aking klase. Ha? Message ko na lang si Janela. Or pwede rin naman na you-continue with reading nitong ating module. No? Our midterm examination ay hanggang dito sa vices ng consent. Ha? Hoy, tuloy na lang natin sa ating discussion.
pasensya na kayo. Pasensya na. Ha? Tapusin natin yung discussion. Okay? Pasensya na rin, overtime na rin kayo, lunch break nyo na. Okay po. So again, thank you po. Thank you for attending our class and participating. Good luck sa inyong exam. No, good luck po. Thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am.